So, salamat sa Panginoong Diyos na kayong lahat ay narito sa araw na ito. Muli ang simbahang ito ay nagagalak na makasama kayo sa gawain ng Panginoon. Ako po si Ervin Bergantino, isang lay dito. At kagalakan namin na ipabot sa inyo ang mabuting balita ayon sa salita ng Diyos. Bagamat tayo ay maraming mga bagay na pasanin, no? Pero nawa ito ay hindi maging sagabal sa atin sa paglapit sa Diyos at sa pagtingin sa Kanyang salita, sa mga katotohanan ng Kanyang pangako. Ang title ng ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay ang God's work is trustworthy. Sa Tagalog, ang gawa ng Diyos ay mapapagkatiwalaan. So ito ay kinuha natin doon sa binasa kanina natin sa Romans chapter 8 verse 28. Kung mamarapatin nyo, ito muli yung sa FSB, alam niyo yan, Filipino Standard Version, at saka sa NASB. So magtataka kayo siguro kung bakit sa NASB. Kasi dito naka-pattern yung preaching na aking natapos sa NASB. And NASB ang gamit ko kasi. Basahin ko lang sa inyo sa ating lingwahe ang pasahing meron tayo sa araw na ito. At alam natin na ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. At sa NASB, ito rin ang sinasabi, and we know that God causes all things to work together for good, for those who love God and to those who are called to His purpose. Let's bow our heads in prayer. Aming Ama sa langit, isang pribileyo na kami ay narito, bagamat maraming mga bagay na bumabagabag sa aming isip, sa aming puso. Subalit, hindi ito dapat maging hadlang na kami ay patuloy na magpuri, magpasalamat, dakilain ang iyong banal na pangalan. Magsama-sama na makita ang iyong kaluwalhatian sa iyong mga salita. Sa pagkilos mo sa bawat mananampalataya na dinala mo sa lugar nito. Makita namin patuloy ang iyong grasya, ang iyong habag, at ang iyong pangako ay hindi nagmamaliw. Ikaw ay kumikilos sa iyong mga pangako. Ikaw ay gumagawa sa iyong mga itinakda. Ikaw nawa ang maluwalhati sa aming pag-aaralan sa araw nito at maging treasure to sa aming mga puso. Higit sa lahat sa mga oras na ito na aming mga pinagdaraanan. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So bago tayo dumako, meron lang akong main team. So, yung main team natin ay base dito sa pasahing meron tayo. Main point. Ang ating Diyos ay katiwa-tiwala. Hirap kasi minsan ng dahil ang lahat ng layunin niya ay mabuti para sa kanyang tinawag. So, specific, straightforward. Walang paligoy-ligoy. Ang main point na ito ay sumasalamin dito sa pasahin natin. Subalit bago tayo mag-umpisa sa ating mga main points, nais ko muna kayong bigyan ng isang istorya. Gagamitin ko sana yung istorya ni Habakuk. Pero alam ko, medyo na-memorize nyo na yon. Kasi, to think of it, 3 chapters yon. And, kada sa isang chapter na yon ay makikita natin yung progreso ng puso ni Habakuk. No? Pero dito, sa Old Testament, mayaman ito sa mga pasahe o sa mga narrative na nakaugat or tumitingin sa verse na ating pag-aaralan. No?
So parang madaling pagkatiwalaan itong Romans 8 verse 28. Especially kapag ang lahat ay maayos ng takbo ng buhay. No? Walang issues sa trabaho, wala kang pinagdaraan ng pagsubok, tila ang lahat ay okay naman. No? Pero paano kung ang hawak mo na lang ay abo ng kahapon? Parang mabigat, no? Parang drama. Pero hindi ito drama. Ito ay isang katotohanan nangyari sa buhay ng isang tagasunod ng Panginoon o mananampalataya ng Panginoon. Ito ay hango sa aklat o sa aklat ni Ruth. Makikita natin ang tatlong byuda sa istoryang ito. Si Naomi at ang kanyang dalawang manugang, sina Orpha at si Ruth. Nagsimula ang kwentong ito sa tagutom sa Bethlehem na nagtulak sa pamilya ni Elimelech, ang asawa ni Naomi, na pumunta sa Moab. Ngunit doon namatay si Elimelech at ang dalawa niyang anak na lalaki. Well, ito ay sa loob ng 10 taon. Nawala lahat kay Naomi. Ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang dalawang anak, at ang kanya ring asawa. So sa mga pagkakataong iyon ay nagpasya si Naomi na bumalik sa Bethlehem. Sinabi niya sa kanyang manugang, Ruth chapter 1 verse 13, sinabi niya na huwag na kayong sumama, mapait ang aking kapalaran. Pinangalanan niya nga ang kanyang sarili na Mara or mapait. Dahil nga sa mga mapait na nangyari sa kanyang buhay. Hindi po ito kamalasan, no? Ito po ay tinadhana ng Diyos. At dito pumapasok ang kanyang manugang na si Ruth. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, binitiwan ni Ruth ang isang pahayag. Nakatulad din ng halos nasusulat ni Pablo sa kanyang mga kasulatan. No? At ito ang pahayag ni Ruth. Kung saan kayo pumaroon, doon ako paroroon. At ang inyong bayan ay aking magiging bayan. At ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ang hirap tingnan ito sa aspeto ng kalagayan ni Naomi, no? Na pinapaalis niya na ang kanyang manugang, pero binitiwan niya ang mga salitang ito. At pagdating nila sa bayan ng Bethlehem, nagkataon, mali pong pangungusap, hindi po ito nagkataon. Sa providensya ng Diyos, isang mayamang kamag-anak ni Elimelech na hindi alam ni Ruth ay itinakda siya ng Diyos na tumungo sa kanyang bukid. At iyon ay bahagi ng plano ng Diyos na gumagawa ng mabuti o gumagawa para sa ikabubuti. Nakita ni Boaz ang katapatan ni Ruth. Hindi nagtagal, si Boaz ay naging kanilang kinsman. Sa salitang mas lalo pa nating maintindihan ay tagatubos. Pinakasalan ni Boaz si Ruth. At ang mapait na buhay ni Naomi ay naging matamis. Dahil sa mga pagpapalang nangyari sa kanyang manugang. Anong kaugnayan nito sa ating pasahe, no? Sa 8:28? Well, ito ay tumitingin sa mga plano ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Noong si Ruth ay namumulot ng tira-tirang trigo sa ilalim ng mainit na araw, hindi niya alam na ang kanyang magiging anak na si Obed ay sino? Ay ang magiging lolo ni Haring David. At higit sa lahat, hindi niya rin alam dahil siya isang dayuhang
Moabite ay mapapasama sa linya ng tagapagligtas. Mababasa natin to sa Matthew chapter 1, verse 5. Ang trahedya ni Naomi at ang kahirapan ni Ruth ay hindi mga aksidente. Ang mga ito ay bagamat madilim na sinulid sa hibla ng tapestry o sa hibla ng isang magandang pagtatahi. Ang Diyos ay ginagamit ang mga pagkakataong ito sa buhay nila upang magbunga ng isang bagay na higit sa inaakala pa nila. Ganito rin naman ang katatayuan ni Habakuk. Ginamit ng Diyos ang lahat ng pait at paghihati ni Habakuk upang idirekta siya sa mas mainam na plano ng Diyos. At doon nga sa bandang uli, sa deklarasyon ni Habakuk, ang sabi niya ay, I will rejoice in the God of my salvation. Well, darako na tayo sa ating main point sa araw na ito. At dinivide ko to sa 5 parte. Gusto kong himay-himayin para sa inyo. Unang parte ng bakit ang Diyos ay katiwa-tiwala, bakit ang kanyang plano ay dapat nating pagkatiwalaan. Dahil ito ay may katiyakan. Iyan yung unang punto natin. Ang plano ng Diyos o ang gawa ng Diyos ay may katiyakan. Hindi po ito hit and miss. Hindi po ito baka sakali. Pangalawa. Mismo ang Diyos ang kumikilos. Siya ang nagtrabaho, siya ang nagplano. From start to finish, He accomplished what He started. At sa pangatlong punto, ano bang saklaw ng pangakong ito? O ang saklaw ng pangako ng Diyos ay mapapagkatiwalaan. Kung may saklaw, of course mayroon tong limitasyon, no? Kanino ba? Or sino ba ang benepisyaryo ng katiwa-tiwalang gawain ng Diyos? At ang panghuli ay ang layunin. Of course, may layunin ng Diyos kung bakit ang pangakong to ay binitawan. Kung bakit ang trabaho niya ay katiwa-tiwala. At ito ay ating masasaksiyan sa mga susunod na kabanata or sa ating pag-aaral. Sa unang hibla ng ating pag-aaral, ang katiyakan. Well, parang kung titingnan lang natin ay napakasimple ng salitang ito, no? Ang sabi doon ay, and we know that God. O doon lang muna tayo sa and we know. Tandaan natin yung word na and. Ito ay kumukonekta sa mga previous na pasahe, sa mga naunang pasahe. Kung saan ito ay magbibigay sa atin ng mas malinaw na kahulugan kung sino ang tinutukoy at para kanino ang mensaheng ito. At sino ang ina-address ng sulat na ito. Well, kung titingnan natin, ang sulat ni Pablong ito ay naka-address sa simbahan ng Rome, kung saan sila ay dumadanas ng mga pagsubok. Hindi kakaiba to sa atin, no? Sa ating mga napag-aralan.
Ito ay isang parte ng history ng church kung saan ang Hudyo at ang Hintil ay nagsama sa isang simbahan. Kung kaya maraming agam-agam at reservation ng mga ito. Ayon sa mga katuruang kanilang napapakinggan. Kaya nga gusto kong makita nyo yung kahalagahan ng salitang we know. Sa Greek, ito ay and we know ay tinatawag na oidamende, isang katiyakan or ganap na kaalaman. At nagpapahiwatig ito ng isang maayos na estado ng kaalaman. Ito ay hindi lang theoretical, no? Or hindi nararanasan or walang basihan. Ito ay pagpapahiwatig ng pagtitiwala. Spiritual na katotohanan. Hindi lang higit pa sa isang simpleng impormasyon na kayang ibigay ng mga kasulatan or kaisipan ng tao. Well, kung titingnan natin, hindi malinaw na kung sino ang tinutukoy ni Pablo sa pasaheng ito. And we know, kung babalik tayo sa unang paragraph, sa unang verse, makikita natin doon na tinutukoy ni Pablo ay ang mga banal. Sabi niya doon, and he who searches the hearts knows what's in the mind of the Spirit, because he intercedes for the saints according to the will of God. So yung pagkakaalam nilang to ay kaalamang mula sa Diyos, no? At ito ay inspired by the Spirit of God. Ang we dito na tinutukoy ay malinaw na binanggit mula sa verse 1. Doon pa lang. Ang sabi kasi doon, there is no more condemnation. There is now no more condemnation in Christ. Hindi ito hiwalay sa talatang ating pinapag-aralan, no? Kasi ito ay konektado sa bawat pasahe or sa bawat verse, talata, sa buong book or sa buong chapter ng 8. Ito ay sumasalamin nga sa isang matibay na paniniwala na nagmumula sa pananampalataya sa Diyos. Kung saan ang kaisipan ng isang Kristiyano ay umiikot or nakatungtong or nakatuon. Malinaw sa pasaheng ito na ang kalamang ito ay mula sa Diyos. Para sa Diyos, upang maluwalhati ang Diyos. To know ay isang relational knowledge. Katulad ng sinasabi sa meaning niya sa Greek. Hindi lang to basta head knowledge. Kaya nga sa atin, mga mananampalataya, ito ang patuloy na dalangin, no? Kung ating mapapansin sa ating mga pastoral prayer, lagi itong nababanggit. Ang kaalaman sa salita ng Diyos. Ang lumago tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. Nais ni Pablo na maging malinaw to sa mga taga-Roma na hindi ito bulag na pag-asa. Ito ay nakabatay sa katotohanan mula sa Diyos, sa kanyang salita. Why? Kasi nga dahil sa kanilang mga pinagdaraanan sa buhay, no?
Sila ay namumuhay sa ilalim ng Imperyong Romano, kung saan ang sentro ng Roman Empire ay nandito sa Rome. Isang lungsod ng puno ng idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, immoralidad, kultura ng kapangyarihan at kayabangan. So dito, maraming impluensya na pwede silang akitin, no? Sa kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Sa yugtong ito ni Pablo, nais niyang maging ganap na kaalaman ito para sa mga taga-Roma o sa simbahang ito. Na ang Kristyanismo ay hindi emotional optimism, katulad ng sinasabi diyan. Kundi ito ay a doctrine of certainty. So alam ko narinig niyo na yan. At si R.C. Sproul ang nagsabi niyan. Hindi po ito sana all na doktrina, no? Kung saan ay walang kasiguraduhan. Kung kaya, ito yung laging paalala sa atin, ang lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos. At ito nga ba ang ating prioridad sa ating buhay? Ito ba yung ating itinuturo sa ating mga anak? Ito ba yung punto ng ating pag-uusap or kadalasang pinag-uusapan? To immerse your mind and heart in the Scripture, ibabad mo ang iyong kaisipan, ang iyong puso sa kanyang salita. To actively read and memorize and meditate in God's Word. And to internalize God's perspective. Ito dapat yung ating pinag-uukulan ng panahon, no? Dito dapat na saturate yung ating oras. Knowing who is God. Putting our time and effort to read His Word. Not only to read, but to have that joy na basahin ng kanyang salita. To have that eagerness. Alam mo yun? Kung excited tayo sa maraming bagay dito sa sanlibutan or sa ating secular life, sports, books, social media. Ito yung dapat nating pinag-aaksaya ng panahon. Pero hindi aksaya ang panahon natin dito. Dito natin makikita ang paglago natin sa kanyang salita. Ang pagyaman natin sa katotohanan ng Diyos. Dahil nga kung hindi ito ang ating pinag-uukulan ng panahon, ano na sa pagdating ng pagsubok? Kakaba na lang ba tayo? Balot ng hinanaing at takot at agam-agam. Well, wag naman po sana. Ang sabi nga ni Pablo ay, may it never be. God forbid. Paul always reminds us to renew our minds. Magbabad tayo sa salita ng Diyos. Higit sa lahat sa kanyang simbahan. Kung meron tayong
bagay na pwedeng ikwento o sabihin sa isang taong may pinagdaraanan sa kanyang buhay. Ito ay ang kanyang salita, ang kanyang kabutihan. Salamat po sa inyong pagdating sa araw na ito. Siguro ikaw ay narito sa araw na ito, no? Napunta ka sa araw na ito sa may mga katanungan sa iyong buhay. May mga pasanin. Saan na nga ba papuntang buhay na ito? Bakit ba patuloy ang pagsubok sa aking buhay? Well, hindi po ang pasahing ito ay nagbibigay ng exception sa mga pagsubok sa buhay. Hindi po ito nagbibigay ng your best life now or your prosperous life now. Bagkus ito ay assurance sa isang mananampalataya na sa kaalaman, meron ang isang tao, ayon sa salita ng Diyos, siya ay may katiyakan. Pagamat may pinagdaraan ng pagsubok sa iyong buhay, ang karunungan ito, ang kalamang ito ang nagbibigay sa iyo ng katiyakan bilang mga pinili ng Diyos. Sa isang pangako na hindi prosperous life here, subalit higit pa doon sa ating inaakala. Kaya nga, kung ating babasahin, ang kawalang spiritual or ang kawalang pagbababad sa salita ng Diyos o ang hindi pagbibigay tuon sa kaalaman ukol sa Diyos ay nagbibigay ng mga senyales sa isang mananampalataya. Ito ay umahantong sa pagkahina ng pananampalataya, kawalang spiritual na proteksyon, at maling direksyon sa buhay. I-observe nyo, no? Kung hindi kayo magbasa ng salita ng Diyos, observe nyo sa buhay nyo araw-araw. Ang kasalanan ay lagi nating nagagawa. Ang hirap paglabanan. Subalit, obserbahan nyo na kung tayo ay palaging nagbababad sa salita ng Diyos, when we saturate our lives, our minds in the truth of the gospel, tingnan nyo ang epekto nito sa buhay nyo, sa buhay natin. Isipin nyo yun, mga kaibigan. Tayo dadako sa pangalawang punto or sa pangalawang points na gusto kong makita natin or sa nilalaman ng salita ng Diyos. Pakilipat nga. Ang second point ay ang pagkilos. Ang dahilan. Sabi sa pasahe, kaya nga pinili ko tong NASB, ang sabi dito ay, and we know that God, ang Diyos, hindi po pagkakataon, hindi po chance, hindi po swerte. God sovereignly. The God who sovereignly. Ano bang ibig sabihin nito, no?
Ang Diyos na makapangyarihan, walang makapigil, ang sentro ng mensaheng ito. Bakit kamo siya yung sentro ng mensaheng ito o pasaheng ito? Well, kung hindi siya ang sentro ng mensaheng ito, o hindi siya ang gumagawa, alam na this, no? Useless ang pasaheng ito. Wala itong katiyakan, wala itong patutunguhan. It is baseless. Because it is not rooted on the character and the attributes of God. Dahil ang Diyos ay patuloy na kumikilos, no? Pagkat hindi ito natin kadalasang nakikita. Subalit, sa ating pagtingin sa verse 1 pa lang ng pasaheng ito, it is God the Son. That's why there's no condemnation, no? And it's the Holy Spirit who causes us to pray when we don't know how to pray. And it is the God who planned, God the Father who planned sovereignly His plan of redemption. Nakaugat po ito sa karakter ng Diyos. Kung kaya ito ang sentro ng pasaheng ito. Ang pangakong ito ay nakabatay sa kanyang salita na hindi nababali, no? Kahit na ang ating pagiging makasalanan ay hindi kayang hadlangan ang plano ng Diyos o ang kanyang gawain para sa kanyang mga tinawag. He is the one who caused all things. Sabi nga ni James, if you lack wisdom, ask to God and He gives generously. Well, kaya nga po, may kaalaman ng mga mananampalataya ay dahil nga rin po sa grasya ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalinawan sa kanyang mismong salita. At ayan ay ang banal na Espiritu Santo. God, in Greek, Theos, who is supreme, the source, self-existing. Siya ang pinagmulan ng kaalaman, katiyakan, kabutihan at pag-ibig. Well, iyan ay nakapaloob sa pasaheng ito. Kung kaya may katiyakan ang kapahayagang ito. Hindi naman makikita natin ang aktibong pagkilos ng Diyos, the triune God, kung ating binasa ang buong chapter na ito. It is stated that the Holy Spirit, Jesus Christ, and God the Father, acting together in unity for the salvation of His people, no? Napaka-vital po ng doktrinang ito sa kapanahunan nila Pablo, no? Kasi nga maraming sa kapanahunan ng mga taga-Roma. Kasi nga maraming naglipa ng mga katuruan na sumasalungat sa katotohanan ito. At hindi rin naman tayo exempted sa mga pangyayari o sa mga kaganapang ito. Sa ating mga past na religious belief, ito ay inaral din sa atin. Itinuro. Subalit, sa pasaheng ito, patuloy na ipinapakita sa atin na ang kalaman na mula sa Diyos ay nagtuturo ng kaayusan. Nagtuturo ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan.
Sabi nga sa mga pahayag na nasusulat sa John 5 verse 17, mark niyo na lang sa inyong mga Bible, Philippians 2:13 at Ephesians 1:11. God is never passive. Ang Diyos ay hindi lamang nakatingin. He is continually active in His universe and His children's life. Ang Diyos ay aktibong tagapagtupad ng prosesong ito. Na sa terminong Griego, ginamit dito ay ang pagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na aksyon. Ito ay continuous work. Hindi po namamahinga ang Diyos. Siya ay patuloy na kumikilos sa buhay ng kanyang mga pinili, no? Sa buhay ng mga tinawag. Well, hindi ito kakaiba sa ating mga napag-aralang kasulatan. Again, alam ko na sariwa pa rin sa kaisipan nyo kung ano ang buhay meron si Habakuk. Mula rin to sa Lumang Tipan at sa aking example kanina, sa aking anecdote short story about Ruth. Mayaman ang salita ng Diyos sa mga buhay na kanyang ginamit upang ma-serve ang kanyang purpose, no? Siya ang maglililok at inuhulma niya ang putik na palayok ayon sa kanyang mabuting layunin. Napakagandang balkan ng istorya ni Habakuk, no? Kung ating babalikan mula chapter 1, he called this God in His covenant name, Yahweh, Lord, capital Lord. Yun din ang pagtawag niya, no? Chapter 2, Lord. And to conclude, doon sa 3, sa last chapter ng Habakuk, ginamit niya pa rin ang salitang Lord. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ay isang pagtawag ng may intimate relationship sa Panginoon. Meron siyang relasyon sa Diyos na kanyang tinatawag. Hindi siya outcast. Wala siyang karapatan. Siya ay binigyan ng Diyos. Kaya balikan natin, no? Mula verse 1 ng Romans hanggang verse 39, patuloy na binabanggit dito ang mga iniligtas ng Diyos. Upang ipaunawa sa iyo ang pangakong kaligtasan. Di po lang sa kahirapan ng buhay, no? Hindi ito para maging prosperous ang buhay mo. Well, in that sense, in the totality, ito yung nais ng Diyos, of course. But in the bigger plan of God, God has planned your salvation. And it was accomplished by Jesus Christ on the cross. Kaya nga, hindi nagkataon na nandito kayo ngayong araw na ito, no? Hindi nagkataon na marinig nyo ang pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil ang nais ng Diyos ay ang iyong kaligtasan.
ang maligtas ka sa kanyang puot. God is always angry to those who sin, no? Hindi napapayapa ang galit ng Diyos sa mga taong nagkakasala patuloy sa Kanya, no? At ito yung panawagan na ang Diyos ang kumikilos sa iyong puso at isipan. Ito ang panawagan ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus, na ang banal na Espiritu Santo na nagbibigay ng kaunawaan sa kasalanan, siya ang nagdadala sa isang pagsisisi na tumatalikod sa makasarili at sa makamundong kalooban. Dahil nga tayo ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, no? Dahil tayo makasalanan. Absolute ang pagkilos ng Diyos na ito, no? Hindi ito pang temporary lamang. It's eternal. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesukristo dun sa cross, na siya ang nabayubay, sa halip na tayong mga makasalanan ng parusahan, no? Ang sumalo ng puot ng Diyos. Siya na walang sala. Siya na gumawa lamang ng mabuti sa buong buhay niya. Siya na sumunod sa Ama. Siya ang nagbayad. Siya ang nabayubay. Siya ang nagsakripisyo para sa iyo. Para sa kapatawaran mo. Hindi nagbabago ang panawagan ng salita ng Diyos, no? Katulad ng pangako dito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Parehas pa rin ang panawagan nun, no? Ang magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. Tandaan natin na ang Diyos ang kumikilos kung bakit tayo narito sa araw na ito. Hindi lang ito natin ninais. Bagkus ito ay niloob ng Diyos upang marinig mo ang katotohanan sa kaligtasang hatid ng Ebanghelyo. At sa pangalong punto na ating pag-aaralan. Well, dito na nagkakaroon ng division, no? Sino ba ang sino ba? Para kanino ba ito? Ang pangakong ito ba ay para sa lahat? Ang pangakong ito ba ay sa lahat ng tao? Well, may saklaw ang pangakong ito. At ang saklaw ng pangakong ito, muli ay nais ni Pablong ipakita or bigyan ng kalinawan sa mga iglesia ng taga-Roma. Dahil nga po, sa panahon nilang yon, tila sila ay tinitingnang mga kakaiba. Babalikan natin ang ancient Rome, no? Yung church na ito. Ang tingin sa kanila ay not normal, no? Hindi sila normal. Bakit kamo? Kasi hindi sila sumasamba sa emperador, no? Which is itinakda ito ng panahong iyon.
Sa ibang pagkakataon nga, tinuturing pa silang banta sa seguridad, no? Dahil sila ay nagpupulong-pulong gaya natin. Fellowship, kung saan ang Diyos ang kanilang sinasamba. Sila ay dumaranas din ng social pressure at diskriminasyon. Hindi na ito bago sa ating lahat, no? Kaya nga ito rin yung laman ng ating pastoral prayer. Ang mabuksan ang mga ibang bansa sa pangangaral ng mabuting balita. Hindi po ito panalangin na walang kasiguraduhan ito. Ang panalangin natin ng pastoral prayer ay nakaugat sa salita ng Diyos. Ito ay naglalaman ng kalooban ng Diyos. Ito na yun. Ang mahayag ang kanyang salita doon sa mga taong umiibig sa kanya. Sa mga taong tinawag niya para sa kaligtasan. Sa parting ito, dito pumapasok yung divine providence. Ano ba itong divine providence na ito? Ito po yun, ang lahat ng bagay, lahat ng pangyayari sa buhay mo, lahat ng sitwasyon sa buhay mo ay hindi aksidente or nagkataong nandito ka lang o random. Hindi po. Katulad ng ating istorya kanina sa buhay ni Ruth, no? Well, hindi nagkataong napunta siya dun sa bukid ni Boaz. Ito ay plano ng Diyos para sa mas malaking grandiosong kabutihan ang iligtas ang isang katauhan. Isang Moabite, no? Hindi nga siya Israelita. Pero inilagay siya sa linya ng angkan ng Panginoong Hesukristo, no? Nais ni Pablo na maunawaan ng mga taga-Roma ang mabuting layunin ng Diyos ay hindi kayang wakasan or kayang patigilin. Walang bahagi sa buhay nila na hindi sakop ng soberenya ng Diyos. Well, ito rin yung itinuturo ni Peter. Kung babasahin nyo sa 1 Peter chapter 2 verse 12. Sinasabi ni Peter doon na sa mga mananampalataya, yung mga elect exiles. Ito po yung mga napalaya sa kanilang mga sariling bayan, no? Huwag silang magtaka kung sila ay dumaranas ng mga pagsubok. Kung sila ay dumaraan sa mga trahedya ng buhay, no? Dahil ito po ay normal sa buhay ng isang Kristiyano. Wala pong exempted. Hindi po tayo exempted dito, no? Ang kagandahan lang na ating dapat laging maunawaan ay merong binigay ang Diyos na kasulatan na dapat nating balikan, no? Kumbaga, instruction manual kung paano natin makikita ang kanyang kalooban o malalaman. Or ang kanyang mga ginagawa para sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag. God is proactively involved
in all their providential Christian life. Hindi lang to isolated sa mga taga-Roma, no? Ito ay nangyayari sa ating buhay, sa ating kasalukuyan. Nothing happens randomly. Nothing happens by chance. Kaya nga po, kinuri ko yung kanina, salin sa Pilipino, no? Nagkataon. Wala pong nagkataon, no? Ito ay tinakda ayon sa, sabi nga ng isang kapatid, ay appointed time. Well, it's right. That's the providential work of God. And He does it for His good pleasure. Ginagawa niya ang lahat ng ito. Hindi ayon, gusto niya lang, no? Because God is God. And one of His attributes is goodness. Kabutihan. Alam niyo yun? Kaya ka gumagawa ng mabuti, dahil ang Diyos na mabuti ay nag-implant sa puso mo ng kabutihan. Pagamat tayo ay makasalanan, no? Pero nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Ang provision ng Diyos sa mga gawang mabuting ating na-experience, no? Well, kadalasan ay na-overlook natin ito, no? Natural lang yun. No. Hindi. God causes you to both to do and to will. Ang Diyos ang kumikilos sa puso mo, sa isip mo para gawin ang mga bagay na mabuti. Bagamat corrupted ang ating heart, the image of God is still there. Tarnished. That's why God values life, no? Sa isang example nga na pagpapakita lamang na God is in control. Kung alam nyo kung ano yung atom, well, example lang to, no? Ang atom ay binubuo ng electrons and neutrons, no? At ito ay umiikot sa kanyang tamang pag-iikutan, sa kanyang orbit. Walang iisang o walang anumang electron or proton na lumalampas dito. Bakit kamo? Because of the sovereign will of God. Ganoon kapangyarihan ng Diyos, no? Hindi lang natin batid, no? Pero kung walang Diyos na humahawak sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan, maging sa ating mga pinagdaraanan sa buhay, asa na nga ba tayo ngayon? Tanungin nyo lang yun sa inyong sarili, no? Kung hindi dahil sa Diyos, bakit ka umabot sa ganitong edad? Yan ang provision ng Diyos para sa isa't isa, no? Ang idea na nagtutulungan ay pagpapahiwatig ng isang maayos na pagsasama-sama. Katulad ng isang symphony. Kung umattend na kayo ng isang performance, no, orchestra, doon ay maraming iba't ibang instrumento na inyong maririnig. Maraming nota ang nakapaloob. Subalit ang lahat ng ito ay lumilikha ng isang magandang komposisyon. Well, ito ay sumasalamin sa isang temang biblikal sa kapangyarihan ng Diyos na isaayos ang ating gusot at magulong buhay, no? Ginagamit ng Diyos ang ating karanasan para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Kung kaya itong pasaheng ito ay warning din, no? Kung ito ay
kumikilos para sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos, para sa kanyang mga tinawag, gayon din naman ito ay kumikilos doon sa hindi mananampalataya para sa kanilang kahatulan. Tama nga naman, no? Kung hindi natin makikita sa aspetong ito, paano natin makikita ang Diyos? Paano natin makikita? Paano natin pasasalamatan ng Diyos? Kung dito sa aspeto ng mga kabutihang ginagawa niya sa ating buhay, hindi natin siya nakikita, well, isa lang ang ibig sabihin nun, no? His good works condemns you eternally. Bakit? Because you did not give the Lord what He deserves. And that is to worship and honor Him. And it violates His commandments, no? Thou shalt worship the God alone. Thou shalt love your Lord with all your heart. Nakita natin yung implikasyon ng paggawa ng Diyos ng mabuti sa kanyang mga pinili o sa umiibig sa kanya. Well, ito rin naman yung humuhusga sa puso ng isang tao, no? Narinig mo ang mabuting balita. Narinig mo ang panawagan ng pagsisisi. Narinig mo ang panawagan na manampalataya kay Kristo sa kanyang bugtong na anak. Subalit, teka, saka na lang. Hindi pa siguro ito ang panahon, no? Nandun yung resistance mo, no? Wala ang pagpapakumbaba. Wala ang pag-amin sa pagiging makasalanan. Well, hindi pa huli ang lahat, no? God is working through His Word sa iyong puso ngayon, kaibigan. It brings us to the last point that I have. Ito na yung limitasyon. Kung kanina ay ang saklaw, no? Dadali na tayo sa limitasyon ng pangakong ito. Ay, sorry. Hindi pala limitasyon. Ay, tama, ang limitasyon, no? Ang nagmamahal sa Diyos sa kanyang mga tinawag. So, nagkakaroon ng overlapping. Pero magandang ma-distinguish natin ang limitasyon na ito. Kung saan ang object ng pag-ibig na sinasabi sa naunang pahayag ay ang Diyos, dahil ito nga ay resulta ng pagkatawag sa kanila. Dahil ang Diyos ang unang umibig, kaya inibig natin ang Diyos. Huwag natin kalimutan yun, no? Walang pagkakautang ang Diyos sa atin. Tayo ang may pagkakautang. Kung conviction na minamahal mo ang Diyos, ito ay dahil sa kanyang grasya, no? Hindi ito dahil sa kapasidad mo na ibigin ang Diyos. Bilang isang makasalanan, it is default for us not to love God, but to rebel against Him. Alam niyo ba yun? Well, hindi kailangang ituro sa atin ang kasalanan, no? Inherent to sa atin. We are alienated sa Diyos. Hostile to His Word. Ito yung binabanggit dito sa mga unang pasahe, no? Sinasabi dito that for those who are, verse 5, for those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit,
things of set their minds according to the Spirit. So, distinction. Ito yung dividing line kung para kanino ang pangakong ito. Malinaw na pinapakita ng pasahe na ang pangakong ito ay para sa nagmamahal sa Diyos, sa kanyang mga tinawag. Hindi po para sa lahat ng ito, no? Makakalungkot, no? Pero yan yung katotohanan. Magiging sa iyo lamang ang pangakong ito o ang katotohanan ito kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay umiibig dahil inibig ka ng Diyos. Kung ikaw ay tumugon sa panawagan ng mabuting balita. Yon ang restriction ng pangakong ito, ng pasahing ito. Yon ang range or extent na kung saan hanggang dito lang yan. Hanggang sa kanila lang yan. Hanggang sa atin lang ito. Ang limitasyon na ito ay para rin lang sa mga tinawag, kung kanina ay sa mga minamahal. Sila na mga kinilos ng Diyos na tumugon sa kanyang panawagan. Magandang comfort sa isang taong nagtatanong, nasan ka nga ba, Panginoon? Well, it gives you comfort. It gives you assurance that when you have a relationship with His Son, Jesus Christ, mapapanghawakan mo ang pangakong ito, no? Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. At ito ang epekto ng pagkilos ng Diyos. Kung kaya nga, ang sentro ng pasaheng ito ay siya. Dahil siya ang kumikilos sa puso mo para ibigin mo siya, para paglingkuran mo siya. Dito nakapaloob yung pagtawag ng Diyos, no, sa mga taong sa pamamagitan ng mabuting balita. At sa ating panghuling point, ang pangwakas na punto ay ang layunin. Para saan nga ba lahat ng ito? Bakit nga ba ito ginagawa ng Diyos? No? Bakit nga ba pinakikilos ang kanyang kapangyarihan para sa ikabubuti ng kanyang mga pinili? Anong layunin nga ba ng Diyos? Ito nga ba ay para lang bigyan sila ng maayos na buhay? Alsin sila sa kaisipan ng negatibo? Well, higit pa doon. Ito ay nakapaloob. Ang katiyakang ito ay nagmula sa divine decree ng Diyos. Ano ba itong divine decree na ito? Ang plano ng Diyos bago pa man likhain ng sandaigdigan. Walang patuloy na inuulit, no? Walang aksidente sa layunin ng Diyos. Ito ang tinatawag na effectual call. Para sa isang tiyak na layunin. Ito yung panawagang naririnig nyo sa oras na ito, no? Repent and believe in the gospel of your salvation. Manampalataya ka sa kaligtasang hatid ng mabuting balita. Ang katiyakang ito muli ay pinlano ng Diyos bago palikhain ng sandaigdigan. Ang kalinawan ng divine decree na ito ay
tumanggap din tayo ng pamana, sabi sa Ephesians chapter 11, no? Na itinakda ng Diyos noon pa man sa layunin niya na isakatuparan ang lahat ng bagay ayon sa kanyang hangarin, sa kanyang kalooban. So itong pangakong ito ay hindi lang, hindi lang ito pangsa ngayon, no? Ito ay isinagawa na ng Diyos. Ito ay pinangako na ng Diyos. Nagkakaroon lang to ng panglasa. Sa tuwing ating makikita ang kanyang pagkilos sa ating buhay, no? Bagamat tulad ng sinabi kanina, hindi man ito kalimitan na hindi man ito pisikal, pero nakikita natin ang spiritual na kalalagayan natin sa kanyang grasya, no? Ang lahat ng bagay ay nagkakaisa para sa kabutihan. Ito yung realidad na meron ang isang nananampalataya sa Diyos. Pero ito yung isang magandang katanungan, no? Kung ang lahat ng bagay ay nagkakaisa para sa kabutihan, muli, bakit marami pa rin pagdurusa? Bakit marami pa rin pagsubok? Bakit ang kawalang katarungan ay patuloy na umiiral sa mundo? Kaibigan, ang pahayag na ito ay isang bahagi ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma, kung saan binibigyan diin ng paghihikayat at pag-asa sa kabila ng pagsubok. So ito yung gustong makita ni Pablo, no? Ang kapahayagang ang lahat ng bagay ay naglalarawan sa isang komprehensibong saklaw. Katulad ng nauna ko pang punto kanina. Walang exception, no? Lahat ay ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti ng isang mananampalataya. Ang pagdurusa, ang pagsubok ay kinikilos ng Diyos o ginagamit ng Diyos sa isang banal na balangkas para sa isang matatag na kalalabasan o kinahinatnan. At ang talatang ito ay nagsisilbing katiyakan. Alam mo yan, kung meron mang talata na ating laging pwedeng balikan, ang Diyos. Ito po yung talatang ito. Kung meron man tayong pinanghahawakang pangako ng Diyos bilang mga tinawag, bilang mga mananampalataya, ito po yun. Dahil nga po, bakit? Dahil ang dakilang layunin ng Diyos ay isinulat niya sa verse 29. Ito po yung dakilang layunin ng Diyos. Basahin natin, no? Sapagkat ang mga kinilala niya noon, una pa man ay tinalaga niya rin na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Ito po yung mga pinakamabuting layunin ng Diyos sa atin bilang mga kasalanan, no? Ang maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. At ang layunin ng Diyos ay napakadakila para sa atin, no? Binalik niya yung original na plan doon sa Garden of Eden, no? Hindi Gethsemane. Sa Garden of Eden. That we may be conformed in the image of Christ. Wala na sigurong gaganda pa o bubuti pa sa layuning ito.
Wala nang hihigit pa sa dakilang layunin ng Diyos na gamitin ang kaalamang meron tayo, ang kasiguraduhang meron tayo, ang mga bagay na ating pinagdaraanan sa ating buhay para sa ikaluluwalhati niya, sa ikapupuri ng kanyang anak na si Jesus. At dito tayo magwawakas. Nawa ang katotohanan ito ay manatili sa ating puso, no? Tumayo tayo sa katotohanan, sa katiyakang meron sa salita ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay kumikilos. Siya na kumilos sa buhay ni Habakuk, sa buhay ni Ruth at Naomi. Well, siya rin yung Diyos na kumikilos sa buhay mo ngayon. Tayo manalangin. Aming Ama sa langit, bagamat hindi namin iintindihan fully ang iyong kalooban, ng iyong kaisipan. Subalit binigyan mo kami ng magandang perspektibo na nakaugat sa iyong karakter. Ang iyong dakilang kabutihan, ang kumikilos sa amin, sa bawat isa sa amin sa lugar na ito. Salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita na aming mapapanghawakan sa aming buhay, sa aming paglakad. Hindi po ito hit or miss, hindi po ito baka sakali, pagkas ito po ay may katiyakan. Dahil si Kristo Jesus ay nabuhay na magmuli ng ikatlong araw para sa pag-asang meron kami sa buhay na walang hanggan. Purihin at sambahin ka, Panginoong, dakilain ka sa iyong pangalan. Ito po ang aming pinagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.